Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mangangaral na tatalakayin natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Ang Diyos ay espiritu na hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman sa puso. Siya ang lumikha ng langit at lupa, ng lahat ng may buhay. At siya ang pinagmumulan ng karunungan, pag-ibig at katotohanan. At siya ay makapangyarihan sa lahat, walang hanggan, at tapat sa kaniyang mga pangako. Ang Diyos ay mabuti, makatarungan at maawain, isang ama na nagmamalasakit sa kaniyang mga nilalang at nagnanais na makilala siya ng tunay. Nag-aaralan yung Godhead, yung Diyos, yung kanyang being, at ang ating iniwan tanong ay ano ba siya? Anong karakter niya? Mabait ba siya? Gumagawa ba ng kasamaan ng Diyos? Yung Ama, yung Anak at Espiritu Santo, ano-ano ang mga ito? Ito po mga pertinent questions and sometimes confusing questions na naiisip ng mga tao ukol sa tinatawag na deity o pagka-Diyos o Godhead. Aalamin natin ngayon, pagkatapos po nating makita yung ibang mga bagay na pinag-aralan natin, ituloy na natin yung ating tanong na ano ba ang Diyos? Ano siya? Kasi pagka ibabalik natin ang tanaw sa iba't ibang pananampalataya sa ating panahon, tanungin mo ang Mormons, ano ba ang Diyos? Ang sagot ng Mormons, God is once like us and we will be like Him. Ayun. Ang paniniwala ng Mormons, ang Diyos daw parang tayo rin dati. According to the Mormon doctrines, God is an exalted being. Yan po. Ang Diyos daw, gaya rin natin una, naging Diyos lang. Siguro aware kayo kung may Mormon kayong kausap o baka may Mormon dito. Alam nyo, ang sinasabi ko'y totoo. God is once what we are now. Ayon. Ang Diyos ay naging gaya natin ng una. Ibig sabihin, ang Diyos ay para lang tayo. Limited ang power, limited ang way of thinking, limited ang power of sight, etc. Ganun ang paniwala ng Mormons. At meron pa isang idinagdag na paniniwala ang Mormon sa Diyos later. Ang sabi nila, God has a body of flesh and bones as tangible as man's. Ang Diyos daw po ay mayroon ding katawang may laman at buto na nahihipong kagaya ng tao. Yan, konsepto ng Mormons. Kung ang pag-uusapan naman ay ang Diyos sa pagkakilala ng iba't iba pa, naniniwala ang ibang mga Bombay, ang Diyos yung bakay Diyos. Di ba? Kaya may mga Bombay, hindi kumakain ng baka. Diyos nila yun eh. May naniniwala na ang Diyos si Rizal. Yun yung tinatawag nating mga Rizalista. Yung Iglesia Watawat ng Lahi Incorporated. Ang paniwala si Rizal ang Diyos. Ito ang sinasabi ko sa inyo, mapanghahawakan ninyo na ito'y totoo. Dahil ito po'y bunga ng matandang panahon ng pagsusuri ko sa relihiyon. Ngayon, kung ang ating tatanungin yung more and the most reliable source of information regarding the Almighty, wala na pong mas madakila pa kundi ang Biblia. And almost all religious people agree about the authenticity, the veracity,
and the truthfulness of the information written in the Bible. Kaya ako po naniniwala na siguro hindi na natin pagtataluhan kung meron tayong gustong malaman ukol sa Diyos. The best source of information is the Holy Writ, yung tinatawag na banal na sulat o santong sulat. Umpisahan po natin dito sa pag-aaral na ito. Ano ang Diyos? Yung ano, hinahanap natin yung kanyang kalagayan. We want, as far as we can go, we want to define what the deity is. Ano ba yung pagka-Diyos? Ano ba yung Diyos? Ano ba ang kanyang being? Pakinggan niyo ang sasagot ang Biblia sa 4:23, 24 ng Juan. Ganito po ang nakasulat, mga kababayan. Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. God is a spirit. Ang Diyos ay Espiritu. At ang sa Kanya'y sumasamba, kinakailangang sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Pag ho sinasabi sa Biblia yung salitang Espiritu, what does that mean? Kung ang Diyos ay nakalagay dun sa kategorya ng pagiging Espiritu. Pakinggan nyo sa Lucas, ganito naman po ang sinasabi sa 39. Sapagkat ang isang espirito'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Alin ho ang paliwanag ng Biblia tungkol sa isang Espiritu? Sa Biblia, ang Diyos ay Espiritu. At palibhasa sa Espiritu, ang Espiritu ay kay walang laman at buto gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Yan po ang sabi ng kasulatan. Kaya, sa definisyon ng Espiritu, walang laman at buto. Meron hong further elaboration ng Espiritu. Gagawa tayo ng halimbawa. Halimbawang biblika. Hindi ho halimbawang galing sa isip ko lang. Paano ba natin mailalarawan yung isang espiritu? Pakinggan po nyo sa Hebreo 1:7. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin. Ayon, ang anghel ng Panginoon, ginagawa niya yung hangin, parang hangin. Ano ba yung mga anghel na parang hangin? Pakinggan nyo. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod. Yung palang mga anghel na ginagawa niyang mga anghel niyang mga hangin, sabi ng Diyos, yung palang mga mga anghel, espiritu. Kaya, ang isang kahalimbawa ng hangin para maintindihan natin, although we do not oppose, we believe that air belongs also to the classification of matter. Ang hangin po materia rin Pero isang ginamit na halimbawa, yung hangin, hindi mo nakikita. Nakikita mo lang yung motion ng hangin through the aid of other living things or other things. Bawa, pagka pumapaspas na yung dahon ng halaman, nakikita mo yung movement ng hangin. Ang anghel ay espiritu. Ang demonyo, espiritu rin. At ang kalagayan ng espiritu, walang laman at buto. Kaya alam nyo, kung ang Diyos ay espiritu, nararapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. At regarding dun sa pagsamba sa Diyos, mayroong batas ang Diyos sa pagsamba sa Kanya. Kapalibasa, espiritu siya, wala siyang laman, walang buto. Ano ang sabi niya? Sa 5 ng Deuteronomio, versikulo 8 hanggang 9, meron pong ganitong pangungusap. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos,
na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapupuot sa akin. Ayun. Ang sabi ng Diyos, pagkasasamba ka, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, any graven image. Kawangis ng anumang bagay na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, huwag mo silang paglilingkuran, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Dinadalaw o ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlot sa ikaapat na salin ng napopuot sa akin. Tanyo, para sa Diyos, pagkapuot sa Kanya, paglaban sa Kanya ng diretso, yung gumawa ka ng mga ribultong sasambahin mo, luluhuran. Ayaw niyang paggawa. Bakit? Kasi nga siya walang anyo eh. Ang espiritu, sabi nga sa katisismo, ano ba gani ang espiritu? Sagot, ang espiritu ay walang anyo ni ano paman. Ayun. Pagka espiritu, walang anyo. Sapagkat yung espiritu is likened unto air. Alam nyo, ang air, ang hangin, pwedeng magkaanyo, depende dun sa kanyang container. Halimbawa, ang anyo ng hangin ay gulong, dahil nandun siya sa loob ng interior ng gulong. Pwede naman siyang very light dahil, ayan, hangin yan. Hangin, oh. Naiiba ang anyo. As we move, naiiba yan. At yan, natuklasan na ng siyensya, mga kababayan, na may anyo yung hangin. Pero walang anyong materya. Oh, nakikita nyo po? Ngayon, ganun ang Diyos, ayaw niya na igawa mo siya ng isang pirming anyo. Paano mo siyang gagawing nakatawa, nakangiti? Lagi na lang siyang nakangiti. Lumilindol, nakangiti pa rin. Pangit naman eh. Oh, di ba lumilindol, nakangiti? Hindi siya marunong makirama eh. Natatabunan ka na ng building, nakangiti pa rin siya. Siya rin natabunan, nakangiti pa rin. O, paano ngayon yun? Ayaw ng Diyos na gumawa tayo ng kanyang anyo, sa anumang anyong nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ayaw ng Diyos na gumawa tayo ng anumang ipaparis mo sa Kanya. After all, not be likened unto anything that is material and temporal. Hindi siya po pwedeng maipareho sa anumang bagay na materya at sa bagay na pansamantala lang. Because He is an eternal God, an infinite God at that. Hindi natin siya po pwedeng anyuan, hindi natin siya po pwedeng lagyan ng kagandahang ayon sa ating mga kaisipan. Kaya mananatiling kung tayo'y kumikilala sa Diyos, dapat kilalanin natin siyang bilang Espiritu. At bilang Espiritu, hindi siya dapat gawa ng litrato, kagaya ng ginawa ng Mormons. Dumrowing, ipinakita ng Mormons na si Joseph Smith nakaluhod, pinapatong ng Diyos Ama yung kamay niya kay Joseph Smith. Sinong ama yun? Ba't nagkaroon ng balbas? Wala naman nakalagay sa Biblia ang Diyos ay may balbas, nilagyan ni Joseph Smith ng balbas. Sino naman, ano naman yun? At masama pa, ang Diyos daw maraming asawa. At kaya sinabi ng mga Mormons yun, kasi yung kanilang puno, 36 ang asawa. Si Joseph Smith, mahigit 30. Si Brigham Young, marami ring asawa. Yung sumunod na presidente ng Mormons. Kaya pati Diyos, dinamay nila. Biro mo, ang Diyos daw ay marami ring asawa. Para bang ang Diyos eh, parang meron siyang earthly lust, yung meron siyang pita ng laman, wala naman siyang laman eh. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya po, kung sasamba ka sa Diyos, wala kang masasambang retrato eh. Wala eh. Kaya nga ang sabi ni Kristo, manalangin kayo ng ganito, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Tama po ba? Hindi naman sinabi na, Ama namin nasa dingding ka, sambahin ang larawan mo. Wala naman nun. Ang nakasulat, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever and ever. Amen. Yun ang panalangin na itinuro ni Kristo. Pagkatapos kinontra natin, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Alin ho ang sasambahin? Pangalan, hindi larawan. Espiritu kasi yun, wala naman larawan yun na kagaya nung yung material na larawan. May larawan ng Diyos, pero anong klaseng larawan ng Diyos? Pakinggan nyo sa 1:15 ng Kolosas. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ano hong klase ng larawan ng Diyos? Si Kristo ang wikay, ang larawan ng Diyos na di nakikita. Larawang di nakikita, invisible portrait, picture. Hindi po pwedeng ilagay mo sa isang visible yun. Pwede pa, yung halimbawa, bulaklak, materya. Pwede mong i-represent, bulaklak din siya, pero plastic. Pwede yun, materya to materya. Pero spirit to the material, hindi pwede. That material cannot contain the magnificence of that spirit. Hindi pwede. Kaya ayaw pumayag ng Diyos na gagawa ka ng anumang anyong nasa langit, nasa lupa, o nasa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Mapanibughuin ako, sabi ng Diyos. Sabi naman ng iba, hindi naman ikaw namin, yun namin ginagawa dun sa ribulto namin. Halimbawa, si Buddha, pinapatungkol din namin sa Diyos yun. Pag nilalagyan namin ng pagkain si Buddha, para sa Diyos yun. Ba't kumakain ba Diyos? Sabi ng iba, ako pag hinahalikan ko yung larawan, pinapatungkol ko yun dun sa Diyos. Sige, ganito gawin natin. Yung mister mo nasa Saudi. Tapos hahalikan mo yung ibang lalaki, papatungkol mo sa kanya. Payag ka. Payag ka, mister? Hahalik ka sa ibang lalaki, huwag ka maaalala, dear. Huwag ka magseselos, patungkol naman sa yuto O di gano'n na sabihin mo sa Diyos. Ano sagot ng Diyos? Ako'y Diyos na mapanibughuin, I am a jealous God. Ayaw ng Diyos. Kaya dito, may establish natin ng isang katotohanan. Ang Diyos Espiritu, palibasa Espiritu, walang laman at buto. At palibasa Espiritu, wala itong definite na po pwede nating ipintang anyo niya. Bagaman meron siyang anyot, meron siyang larawan, pero tinatawag yun ng Biblia na larawang hindi nakikita. Hindi pwedeng makita ng mata ng tao yon. Kaya po tayo naniniwala na ang Diyos ay isang bagay na invisible. Naniniwala ba kayo meron bagay na invisible? Kasi, what do you mean by the word invisible? Something that is not seen, di ba, no? Ang paniwala ng mga ateista, hindi ako naniniwala pag hindi ko makikita. To see is to believe, sabi nila. Sige, pagka hindi mo nakikita, hindi ka maniniwala. Sige, yan ang stand mo, ha? Tanong ko, nakita mo na yung isip mo? Nakita mo na isip mo? Pag sagot mo hindi pa nakikita, wala kang isip. Kasi para sa'yo, to see is to believe It's not right. There are truths that you can see, but you must believe. Hindi ba? Hindi to see is to believe. Hindi ganon. Ang totoo, merong mga bakterya, nakikita mo ba? Without the aid of microscope, hindi mo makikita yung mga bakterya. Yung atoms, lalo na, may microscope nung araw, di nila makita yung atom Kaya lang nakita yung atom na yan, yung neuron, yung proton, yung electrons, nung maimbento yung high-powered microscope, lalo na yung electron microscope. Pero, ordinary microscope, ordinary telescope cannot see the moon of Neptune or Pluto. Yung malaking telescope, makakakita nun. That's why, I stand firm on my belief that hindi tama yung sinasabing to see is to believe. There are things that you must believe. Pero hindi mo nakikita. Meron mga hindi mo nakikita, dapat kang maniwala. At isa ron ay ang Diyos. Meron ba talagang mga bagay na hindi nakikita pero meron talaga nun? Pakinggan nyo sa Colosas 1:16. Sapagkat sa Kanya nilalang
ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsako o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan, sa sangkalupaan, mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita. Things visible and invisible, ang sabi ni San Pablo. Kaya, meron yung mga invisible things at isa ron ng Diyos. Kaya nga mahirap pag-usapan yan Diyos eh. Kailangan mo dyan, malalim na pangunawa eh, hindi nakikita yan eh. Kaya nga kung hindi nakikita, kanya-kanya silang kagat sa kariba, sabi ng matatanda. Meron Diyos mataba, ang laki ng tiyan. Di ba? Nakita nyo na yung Diyos na matabang malaki tiyan? Meron naman Diyos, labas ang ribs. Payat na payat. Meron naman Diyos, bata. Meron naman matanda, haba ng balbas. Ang daming Diyos ng tao. Si Diana, Diyos din. Si Baal, Diyos din. Si Chemos ng Ehipto, Diyos din. Si Ra ng Ehipto, Diyos din. Si Neptuno ng Greek mythology. Si Atenas, maraming Diyos at dinidiyos ang mga tao. Naligaw ang maraming tao sa pagkilala dahil hindi nga nakikita yung Diyos eh. Pero, if we are going to believe the Bible, we will be properly guided by what God is. Nakuha na natin ang first step. Ang Diyos Espiritu. Espiritu ang Diyos. Kung siya Espiritu, anong klase niya bilang Espiritu? Pwede ba siyang Espiritu siya ngayon? Mamaya multo siya? Bukas yelo siya? Kasi may mga bagay na gano'n, kaya it is a legitimate question. Tanong natin sa kanya, gano'n ka ba Diyos? Pwede ka bang minsan tao, minsan anghel, minsan Espiritu? Gano'n ba ang Diyos? Kasi yung tubig, yung tubig, lahat ng anyo, nakukuha niya eh. Pwede siyang solid, yung yelo, di ba? Yung tubig nagiging solid pagka naging yelo. Pagka matigas na matigas ang pagkayelo niyan, parang bakal yung tubig. Isaksak mo sa tao yan, tatagos yan, matalas yan eh. Pero ang tubig pwede ring maging liquid, yung tubig, kagaya ng tubig sa swimming pool. Pwede rin siyang maging gas, di ba? Pwede rin. Eh, ganun ba ang Diyos? Pwedeng gas, pwedeng solid, pwedeng liquid. Ganun ba ang Diyos? Bilang Espiritu, anong kalagayan ng kanyang pagka-Espiritu? Babasa po tayo sa Santiago 1:17. Ganito nakasulat. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Kita nyo. Diyan tayo mapirmi ang paniniwala natin. Ang Diyos bilang Espiritu, hindi nagbabago, hindi nag-iiba-iba. There is no shadow of turning or variableness in God. Hindi siya po pwedeng Espiritu siya ngayon, bukas tao siya. No. Siya'y nananatiling pirmim-pirmi sa kanyang kalagayan. He is infinite. Pirmi siya. Hindi siya pabago-bago ng kalagayan. Walang pagbabago sa kanya ni anino ng pag-iiba't iba. Hindi siya tumatanda, hindi siya nanghihina, hindi siya nadadagdagan, naniwala ka sa kanya, pinuri mo siya, hindi siya nadagdagan. Ayaw mong maniwala, minura mo siya, hindi siya nabawasan. Ganun pa rin siya. He is always like Him. And there is nobody else in the universe like Him. Kasi pirmi siya, wala sa kanyang anino ng pag-iiba't iba. Kaya nga imposibleng si Kristo yung amang Diyos eh. Si Kristo nag-iba eh, nagbago eh. Nagkatawan tao si Kristo. Si Kristo po ay nagbagong anyo doon sa bundok ng Tabor. Tanyo? Eh yung ama hindi nag-iiba-iba eh. Pirmi lang siya, ganun lang siya. He will remain as is eternally. From everlasting, sabi nga ni Moises sa 92 ng awit, ganito ang kanyang sinasabi. Bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan,
mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. From everlasting to everlasting, thou art God. Ganun na siya, hindi siya magbabago. Mula ng walang pasimula, mula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Wala siyang kukulang, wala siyang pwedeng idagdag sa kanyang sarili. Katunayan niyan sa Roma 1:19. Ganito ang pangungusap ni San Pablo, mga kapatid. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Bakit? Sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Bakit? Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag. Sapagkat anto, sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos. Kita nyo, anong klase ang kanyang kapangyarihan at pagka-Diyos? Yung kanyang deity, yung kanyang being, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Kaya alam nyo, dito sa mundo, mag-aaral ka lang, makakatuklas ka ng bagay na wala sa mundo eh. Dito sa mundo, ang kapangyarihan may hangganan. The power to work ceases when you are tired or when you are exhausted. The power to think ceases also when you are bothered. The power to see ceases also when you are dead. Any power bestowed on man ceases. Lahat ng kapangyarihang nakikita natin sa mundo nagtatapos. Pero kaya pala may nagtatapos na kapangyarihan for us to realize na merong isang Diyos, sapagkat siya, meron siyang kapangyarihang walang hanggan. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, ang wika ng definisyon ni Pablo. His everlasting power and Godhead. Ang kanyang being, walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Ang kanyang kalagayan. Kaya po, pag sinabing walang hanggan, hindi tatanda yun. And never was he a youth. Meron mga tao, paniwala, ang Diyos may balbas, maputi pa. Tumanda na. Maniwala ka. Kung pwede lang lahat ng mga yon, kung ano-anong paniwala, kung pwede lang maipon natin sila, haharapin ko sila, mababago palagay ko yun. Maraming mahuhuli kang kasinungaling. Paano mo sasabihin ang Diyos may butot laman na nahihipo? Sinabi ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu, ang Espiritu walang laman at buto. 3 sitas lang barado ka na eh. O kung gusto niyo, subukin niyo, tawagin niyo. Dalhin niyo rito. Ngayon, ang ibig ko ba sabihin, ang pag-aaral para mapatunayan mong totoo ang isang pananampalataya, put it into test. Subukin mo, pastor mo. Kagaya nung binigay ko sa inyo assignment nung nakaraang linggo. Di ba may assignment kayo? Sabi ko, tanong nyo sa pastor nyo. Sabi doon isang talata, ang Diyos hindi magagawa ng kasamaan kailanman. Sabi naman nung isang talata, sabi ng Diyos, gumagawa siya ng kasamaan. O, kita nyo? Kung hindi natin maiintindihan ng Diyos ang kanyang being, magkakamali ka. Kagaya nung sabi ng Diyos, ako'y mabughuin. Yung siloso. Baka mamaya malagay sa isip nyo, siloso pala ang Diyos. Yung silosong alam mo, yung pag-uwi ng kasawi ko, saan ka na naman galing, ha? Walang yun ito. Yun ang siloso eh. Yun ang paniwala ng tao. Ganun ba pagkasiloso ng Diyos? Ang Diyos eh, kayo mapanibuguin Diyos eh. Kaya dapat maintindihan mo ang lahat ng bagay ukol sa Diyos na ibinibigay ng Biblia. We will stop where the Bible stops. Ako po, ganun ang aking attitude eh. Pag tinanong na sa akin, Mr. Soriano, saan ba ika nang galing? Asan ba ika ang Diyos? Nasa langit ka ako. Yan ba ika langit, nilikha ng Diyos? Opo. Nung hindi pa nililikha ng Diyos ang langit, asan siya? Ewan ko. Ba't naman ako sasagot wala na sa Biblia yun. Di ba? Kaya I stop where the Bible stops. Tumitigil ako pag tigil na ng Biblia.
Pero hanggang may sinasabi ang Biblia, siguro, sa awa at tulong na Diyos, I have been patient enough to follow all the tracks of truth in the Bible. Doon sa nakaraang 33 taon ng buhay ko, mga kababayan, na sinundan ko yung 33 taon mula ako mag-aral akong Biblia. 50 anyos na ako ngayon. Ibig sabihin, hindi naman ako nagpapanggap na 33 pa lang, ano? May bigoti, yung meron na nga. Tingnan niyo yung bigoti ko pumuputi. Tapos ang Diyos may may balbas maputi. Hindi nga tumatanda yun eh. Hindi nga nagbabago yun eh, sabi ng Biblia. There is no shadow of turning. There is no variableness in Him. Walang pagbabago sa Kanya. Isang espiritong makapangyarihan ang Kanyang pagka-Diyos, walang hanggan ang Kanyang kapangyarihan, walang hanggan. Yan po ang Diyos na sinasabi sa Biblia. O ngayon, baka may magtuturo sa inyo ng ibang Diyos. Sabi, huwag kayong basta maniniwala. Baka ituturo sa inyo, Diyos na nag-aasawa, mahilig sa babae. Biro mo, isa raw sa asawa ng Diyos si Eva. Paniniwala ng Mormons yun. Isa raw sa asawa ng Diyos si Eva. Maitatago ba ng Mormons yan? Talagang bulgar na bulgar yan sa kanilang mga publikasyon. Bagaman, i-deny na nila ngayon yan, meron tayong hawak niyan. Mga buhay na kasulatan ng Mormons mula pa noong 1800, sa daang taon na. Sa Iglesia ni Cristo, may hawak ko akong kasulatan, 1918 As far back as 1918. Di ba sila, 1914 daw sila natatag, ano? Meron akong ebidensya, hindi sila 1940 natatag, 1913 sila natatag. At yung kasulatan na yung ginawa noong 1918, matanda pa ho sa akin yon. Pero meron akong kopyang original. Ganyan ho tayo kung magsuri sa relihiyon. Kailangan, meron ka ebidensya. Kasi pag walang ebidensya, papahindian niya. Alam niyo naman yung dila ng tao eh. Sabi ng iba, parang ikang bayawak, sanga-sanga dila mo. Buti pa nga yung sanga-sanga dila, hindi basta mababaligtad eh. Dahil sanga-sanga yun eh. Yung dilang walang sanga, sandali-sandali, ibinabaliktad yan ng tao eh. Oo kanina, ngayon eh, hindi na oo eh. Hindi ba sabi mo sa akin, ikaw nakarinig? Hindi ako nakarinig. Dadamay mo pa ako dyan sa kalukuhan mo. Nako, iniwan ka na dun sa, sa batis ng ng kalungkutan. Ayaw ka nang acknowledge na siya nagsabi sa'yo. Mapapahama kasi siya. Ganyan ho ang tao. Pero sa Biblia, hindi ka po pwedeng magbali-baliktaran. Mayroong nakasulat na paniniwalang ipinasulat eh. At kaya nga ho ito nasulat, para yun ang gawin nating paniniwala natin. Let us not entertain thoughts or philosophy or any other information that contradicts the written truth in the Bible. Pakinggan nyo sa 20 ni Juan, versikulo 31. Basa. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya. Ayun. Bakit nasulat? Upang kayo'y magsisampalataya. Saan? Di sa nakasulat. Ba't nagsulat pa kung ang sasampalatayanan mo hindi nakasulat? Imbento. Bawal nga yung imbento eh. Pakinggan nyo sa 2:8 ng Kolosas. Basa. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Inglesin natin, no? And this I say, lest any man should beguile you with enticing words. Beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the inventions of man, after the rudiments of the world, and not after Christ. O, kita nyo? Marami invento lang eh. Katha, filosofya. Maraming paniniwala, filosofya. Biro mo, babaliktarin mo yung payong, yun daw sasahuri ng grasya. Saan mo nabasa sa Biblia yun? Na yung payong ang pansahod sa grasya. Grasya raw ng Diyos, sahuri ng payong. Baliktad ang payong nila lahat. 1 milyon sila ron. Sabi ng Diyos, bubuksan ko dudungawan sa langit. Ihuhulog ko sa inyo grasya na wala kayong mapapaglagyan silid.
Sa silid, hindi magkasya, sa payong pa. O hali nga, mag-isip ka nga. Pagkatapos, sasahurin mo ng payong. Sino may sabi? Yung pastor mo. 3 itlog, 3 lundag. O, saan nasa Biblia? Imbento yun eh. O. 3 lundag, 3 itlog. 1 lundag, 1 inom. 1 lundag, 1 inom. 1 lundag, 1 inom. O, ika-10 anibersaryo, ang sabi, 10 kahilingan nyo, magkakatotoo. Kaya pagka 50 anibersaryo na nila, 50 naman ang hihilingin mo. O. Kita nyo na yan? Sinusunod sa anibersaryo. Saan ka nakakita sa Biblia ng anibersaryo? Meron ba nun? Pagkakakwartahan kasi yan eh. Ganyan. Invento yan. Sabi ni Kristo, baka kayo mabihag sa pamamagitan ng mga filosofya, walang kabuluhang pagdaraya, vain deceit. Sipin mo yun, walang kabuluhang pagdaraya, nakakadaya. Para sampal sa atin yun. Hindi ba malaking sampal yun? Hindi ba na sana kung makakadaya yung makabuluhan man lang na pagdaraya eh. Amen? Maaring masabi mo, tanga ka, natanga ka kasi nadaya ka eh, medyo tricky yung pagdaraya. Pero yung walang kabuluhan pagdaraya, simple deceit, vain deceit, babaliktarin mo pa, yung babaliktarin mo nga, napaka-inosente mo naman talaga pagka nagpadaya ka nung walang kabuluhan pagdaraya. Baka kayo mabihag ng kanilang filosofya according to the tradition and the inventions of man, and according to the rudiments of the world, and not according to Christ, ang sabi sa Biblia. Kaya mahirap po yung relihiyon, mga kababayan. Ewan ko kung nakakatulog kayo ng mahimbing sa relihiyon nyo. Ako kasi, naging attitude ko sa relihiyon, nung ako'y nag-aaral ng relihiyon, pag meron akong sagot na hindi ko, meron tanong akong narinig, gusto ko meron sagot, hindi ho ako natutulog hanggang hindi ko nakita yung sagot ng Diyos sa Biblia. Meron mga tao, contented sa relihiyon eh. Niloloko lang siya, pero kontento na siya. Nakakaawa ho eh. Alam niyo kung ba't ako naaawa doon sa ganong mga tao? Biro mo, kailan ka magigising? Kailan? Pag wala ka ng chance. Naubos na ang panahon mo. Lalo na pag matanda ka na, yung iba, nung bata, laro, nagbinata, ligaw, display. Tumanda-tanda ng konti sa binata, barkada. Tapos nag-asawa. Pagkatapos mag-asawa, nagkaanak, nagkaapo. Nung may apo na, tanggal na ang ngipin, mahina na ang tuhod, pipirme. Hindi matama yung letter A dahil tapos nung malapit ng pamamatay na't naghihingalo, sabi nung pare, huwag mong kakalimutan yung Jesus Mariose. Di ikaw ngayon maghi-Jesus ka, magpapa-Jesus ka, mamatay ka na eh. Hinihika hindi hindi man lang maituloy sa Mariose, puro Jesus. Nanigas na, ikaw ang Diyos, tatanggapin mo sa langit? Tatanggapin mo sa langit? Hindi siya naalala kahit kailan. Nung mamamatay lang saka nagpa-Jesus. Ikaw ba, pare, nagsisimba? Minsan lang ikasang taon pag birthday ko. Sabi nga sa pasyon, kung ang sakit ay marami, ang pangako ay marami. Pag may sakit na marami, marami rin ang pangako. Kung gumaling na bumuti, hindi mabuti na, Diyos man na hindi masabi. Tama? Hindi man mabanggit yung katagan Diyos eh, pagka magaling na eh. Ganun ang karamihan sa tao ngayon. Marami kasi tayong pinagkakaabalahan eh. Umaga, pagkagising, may ritual ka na. Matagal-tagal din yun eh.
Hindi naman pwede nung pagharap sa salamin, ginanon, tama na, no? Pagka napaliko ng konti, buburahin uli yan. Lalo na, kung ba, mga 4 na araw na may tumubo ng maliliit doon sa tabi, magtsatsaga sa harap salamin. Kahit nahihirapan yun. Yan ang ating morning ritual. Sipilyo, make-up, lalo na kung maglalagay ka pa ng mga pilikmatang kailalantik. Iisa-isahin pa yun. Ang tagal. Sa tagal-tagal nung pagmi-makeup mo, i-compare mo. Nang manalangin ka ba ganun katagal? Nakipag-usap ka sa Diyos, nagbulay ka tungkol sa Diyos, ganun ba katagal? Hindi. Tapos, magtatrabaho ka na. Maghapon, nasa trabaho ka. Walang isip mo doon na Diyos. Basta gusto mo makarami ng pera o kaya kumita lang malaki sa negosyo. Ang daming pagkakaabalahan ng tao. Pagka napanood niya na, pati yung mga daldalan sa telebisyon, di antok na siya. Hihikab na. Tulog na. Naisip ba ang Diyos? Hindi. Wala. Lalo na kung walang sakit, maraming pera, walang problema, walang Diyos. Aanin mo ang Diyos. Ganyan po marai sa atin. Kaya, yung mag-meditate, mag-isip, ano kaya yun Diyos? Aanin ko kaya ang Diyos? Paglilingkuran ko ba ang Diyos? Ang tanong, kailangan ba natin siyang paglingkuran sa kamay? Do we need to serve Him by our labors? Kailangan ba natin siyang paglingkuran? Sa ating mga kamay, pagod, mapaglilingkuran ba natin siya? Tandaan nyo, tinutuklas po natin yung kadyosan, yung Godhead o pagkadiyos. Mahaba-haba pong usapan ito sapagkat kailangan nating gamitin ang lahat ng pwede nating magamit para maunawaang may Diyos. Mga kababayan, kailangan natin. Hindi kasi natin siya maiintindihan kung hindi natin maunawaan yung paliwanag ng Biblia ukol sa Kanya, mga kapatid. Unawain natin yung tinatawag na Diyos sa Biblia. Alamin natin, paano ba tayo maglilingkod sa Diyos? Dapat ba tayo maglingkod? Kailangan ba tayo magpagod? Kasi minsan naglilingkod tayo sa Diyos, nagpapagod tayo eh. Meron tayong pasampasang pagkabigat-bigat. Ganon. Ganon ba ang Diyos pag pinaglingkuran natin? At kung ang pag-uusap ay ukol sa Diyos, mga kababayan, ano ang kanyang mga likes? Ano ang kanyang mga dislikes? Yung ibig niya, yung hindi niya ibig. To know Him fully well, kailangan alam natin pati ang kanyang karakter, yung kanyang gusto, yung ayaw niya, yung pinapayagan niya at hindi, yung ini-excuse niya at yung hindi niya ini-excuse. Yung kanyang ina-accept at yung kanyang nire-reject. Ano ba yon? Kita nyo pataas po ng pataas ang antas ng ating pagsusuri. Inaanyayahan ko po kayo. Makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng taos-pusong pananampalataya, pag-aaral ng kaniyang mga salita, at pagsasabuhay ng katotohanang nasa Biblia. Sa panalangin, pakikinig at pagsunod sa kaniyang kalooban, unti-unting nabubuksan ang puso upang maramdaman at maunawaan kung sino siya, ang Diyos na buhay, banal at mapagmahal. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.